So mag-aampo na kita. Lord, salamat kay Ginoo because you are here with us today. Lord, malipayon ka nga magadawat sa among mga pagdaig, sa among mga pagpasalamat. And you also here, Lord, to bless us through your word. Lord, please help us to accommodate the blessings that you have prepared for each and every one of us today through your word. Thank you so much, Lord, for your blessing. In Jesus' name, amen and amen. I'd like to begin by asking you this question. Na-disappoint na ba ka sa imong kinabuhi? Doon na ba'y punto sa imong kinabuhi nga disappointed ka? Siguro tungod sa ibang mga tao, tungod sa imong mga gihimo. Ginaingon nga ang disappointment is inevitable. Meaning, dili yun nato malikayan. Muabot yun ni sa atong kinabuhi. It's just a matter of how we handle these disappointments. Usually, mahimot ang disappointed sa dihang ang outcome, dili siya mo-match up sa atong mga expectations. Mo gina. Tungod niya na, ma-disheartened ta, ma-discouraged ta. O kini nga pagbati, nahimong parte ni sa atong kinabuhi. Si Ginoong Hesukristo, samtang dinhi siya sa kalibutan, wala siya nahimong exempted sa disappointment. Si Mark, doon na siya i-record nga duha ka mga importanteng accounts nga diin ang atong Ginoong Hesukristo na disappoint or he was disappointed. I'm referring to Mark chapter 11. Interesting kining Mark chapter 11 kung ato ning pagatun-an, mga kaigsuonan. Tungod kay nag-record si Mark dinhi sa pipila na lang ka adlaw sa public ministry sa atong Ginoong Hesukristo sa wala pa niya atubanga ang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Niining mga adlaw ang ruta ni Ginoong Hesukristo, Jerusalem sa temple, and then inig kagabi mubalik sila dito sa Bethany. Uban sa mga disciples, dito sila magpahulay. Mahimong dito sila sa balay ni Mary, Martha ug ni Lazaro. Ang Jerusalem is about 2 miles away from Bethany. Medyo bungtod siya. I'm familiar with the place, no? Kay amo gining nasuroy, tungod kay interesting kayo kung mobisita kag Israel, i-refresh ang imong unahuna sa mga nahitabo sa Bible. So muna nindot kaayo. O niining biyahe, kining pabalik-balik ni Ginoong Hesukristo, Bethany to Jerusalem. In verse 12, if you are following with me in your Bibles, niining account mga kaigsunan, from Bethany, padulong siya sa Jerusalem. But before this account, miuna nang misulod si Ginoong Hesukristo sa Jerusalem, diin gisugat siya, no? Sa mga katauhan nga nagadaig kaniya. They were singing, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Unya, nagbutang sila og mga palm leaves diha sa iyang agianan, ilahang mga cloak as a sign of respect kang Ginoong Hesukristo. Mo ning gitawag nato celebration sa Palm Sunday. And then, kini mga tawhana, they were in Jerusalem because of the Passover celebration. Importante kay ni nga selebrasyon sa kinabuhi sa mga Hudiyo. Tungod kay mao ni ang ilahang pag-recall o recollect sa gihimo sa Ginoo sa ilahang mga katigulangan didto sa Ehipto. Din giluwas sila gikan sa anghel sa kamatayon, unya gipagawas sila sa Ehipto paingon ngadto sa yuta sa saad. So every year as mandated by God, ilang hinumduman kini nga kasinatian sa ilahang mga katigulangan. So kining panahona, naa sila coming from different places and provinces, mga Hudiyo, because of this celebration. Muna nga, midayig sila kang Ginoong Hesukristo. Sa dihang mibalik na usab si Ginoong Hesukristo from Bethany to Jerusalem, mao ni ang nahitabo. No? The next day, as they were leaving Bethany, gigutom si Ginoong Hesukristo,
Unya, from a distance, doon na siya nakita nga fig tree. No? Kahoy. Doon kay gigutom siya, unya, pagtanaw niya, daghan man kayo bunga kining kahoya. Pero giingon ni Mark nga kining panahon na dili ting bunga sa fig tree. Pero nagduda si Ginoong Kristo maybe tungod sa kadaghan siyang dahon mahimong early bloomer kini nga kahoy og nakasugod na siya og pamunga. Kay doon na may mga kahoy nga mubunga dili sa iyang season. Labi na og maayo pagkaatiman. So mao ni ang maybe suspitso ni Ginoong Kristo. So iyang giduol kini tungod kay gusto siya nga makakaon sa bunga niini. Pero sa dihang iyang giduol kini, wala siya nakita nga bunga, puro dahon. Ug unya mingon si Ginoong Kristo sa kahoy, "May no one ever eat fruit from you again." It was a curse. O kini nadungog sa iyahang mga disipulo. Can you put yourself in the emotion of Jesus at this point in time? Doon na siya expectation na makakaon sa bunga sa kahoy, kay labong kayo ang iyang mga dahon. Pero pagtanaw niya, wala man di ay ni bunga. Humani ini makaigsunan, medyo upset siguro si Ginoong Kristo. Nagpadayon sila, travel, paingon sa Jerusalem, going to the temple. Sa layo pa lang nakita siguro ni Ginoong Kristo ang temple. Puno sa mga tao because it was a Passover celebration. Naa sila aron nga musaulog sa gihimo sa Dios sa ilahang sa kinabuhi, sa ilahang mga katigulangan. Maybe impressed kayo sila nga tanaw sa templo. Apan sa dihang misulod na ang atong Ginoong Kristo sulod sa templo. Unsa iyang nakaplagan didto? Lahi ang iyang nakita. Mga negosyante naa sulod sa templo, nagtinda og mga hayop. Namatikdan pa gyud ni Jesus Christ nga ang mga tinda nila overpriced. Kay kung pobre manggug ka, ang imong ma-afford lang para imong i-offer as a sacrifice ang pigyon lang, no? Mga kalapati. Pero overpriced pag yun. Na ay mga money changers sulod sa temple. Tungkol kay doon na may mga gikan sa lagyong lugar, maybe lahi ang ilang currency, so kinahanglan ila sang pagkambyuhan ang ilahang kwarta aron makapalit sila sa mga hayop na ilang i-offer as sacrifice. Pero makaigsunan, what made Jesus mad ang nakapasuko gyud kang Ginoong Kristo mao nga dunay lugar sa temple nga gitawag siya og court of the Gentiles. Nga nining lugar welcome ang tanang mga tao, dili lamang ang Hudiyo. Musulod niini nga lugar aron nga sila moampo ngadto sa Dios. But at this time kini nga lugar gi-occupied sa mga negosyante. Gideprive nila ang mga katawhan sa ubang mga kanasuran nga moduol sa Ginoo ug makailas sa Ginoo ug mosimba sa Ginoo. Busa human tungod niini gipangbalintuwad sa Ginoo ang mga lamesa, gibuhian niya ang mga mananap og iyahang ipang-abog kining mga nagatinda og namanap dito. In verse 17, and as he taught them, he said, "Is it not written, my house will be called a house of prayer for all nations? But you have made it a den of robbers." Muni ang disappointment sa atong Ginoong Kristo, mga kaugsuonan. Now, looking back sa nahitabo sa previous, ang fig tree. Unsa may common niining duha? Ang fig tree o ang temple. Tungkol kay connected ni sila nga istorya nga girelate o ginarate ni Mark. Makaigsunan ang pag-curse ni Ginoong Kristo sa fig tree o ang iyang kasuko sa mga merchants. Sulod sa templo, mo iyang ekspresyon sa iyang disappointment o display sa iyang judgment upon something that was not fulfilling
its expected purpose. Unsa may katuyuan sa fig tree? Ang fig tree kahoy kini nga wala siya silbi kung wala siya bunga. Kinahanglan mamunga siya aron nga ang iyang bunga mao ni makatagbaw sa mga tao. Dito sa farm nga gilugmangan sa akong father-in-law, nagpropose ko nga pamutlon na itong pangtanom niya nga mangga. Doon na siya gitanom nga mga mangga, nga siguro more than 40 ka mga punuan. Wa gyud mamunga ang mga mangga. Di man wala may pulos ning fruit trees kung dili mo bear og fruits, kaya nga atong gikinahanglan ang bunga man. Mao ni ang katuyuan sa fig tree, mga kaigsunan. Sa templo, unsa may katuyuan sa templo? The temple must be God's house of prayer for all nations. Looking at this, usa ka importante nga lesson nga ngayon natong makatunan, mga kaigsunan dinhi, individually or as a church. We could outwardly appear to be religious. Tungod kay naata sa simbahan, we are participating in the activities of the church, pero mahimo usab, mga kaigsunan, nga wala kanato ang genuine nga pagtuo nga maoy magdala kanato sa kabag-uhan sa atong kinabuhi aron kita magsunod sa plano sa Ginoo o magfulfill sa iyang tawag sa atong kinabuhi. Mao kini ang gisulti ni Apostle Paul ngadto kang young Timothy in 2 Timothy 3:5, which warns about people nga having a form of godliness but denying its power. In form, pasado, but in substance, walay laman. Tungod kay ang iyang kinabuhing Kristohanon walay gahom nga napadayag niini, mga kaigsunan. They claim to have faith in God, but their faith has no power. It does not result to life's transformation and much more. It does not energize them to fulfill their mission. This suggests, mga kaigsunan, nga ang atong outward appearance, the outward appearance of religion is not enough. Dili ni siya igo kung walay inward change or transformation and commitment to do God's will and to fulfill His call. Sama sa kahoy nga fig tree, nindot kayo ang barog. Sa templo, nindot kayo ang iyang appearance. But deep inside, wala nila mapulfill ang katuyuan nganong naa sila at this particular point in time. If examine closely, no? Naaman, externally siguro puno og dahon, mahimong puno og religious rituals. However, if examined closely, maybe found to be deviating from God's will and His calling. Kung imong ipadayon kini nga narrative, pagabot sa verse 20, sa napod kabuntag niya nakaagi sila niadtong kahoy, unya na matikda nila nga katong kahoya, nalaya hangtod gayud sa iyahang mga gamot. Niya si Pedro, nahinumdum siya, mingon siya kang Hesus, magtutudlo, tanawa, the fig tree you curse has withered. Ingon dayon si Ginoong Kristo kanila, have faith in God. I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. With what had happened to the fig tree,
And inside the temple, gigamit kini sa atong Ginoong Jesucristo as object lessons to teach His disciples, including us today, sa duha ka area nga diin mapadayag ang gahom sa Dios pinaagi sa atong pagtuo. Unsa man kini nga mga area, mga kaigsunan? Una, God can display His power through our prayer. Gusto sa Ginoo nga dili lang ta igo mo claim nga doon na tay pagtuo, doon na ba'y gahom ang pagtuo nato sa Ginoo. Kung gusto ta makasinati, God can display, mapadayag niya ang iyang gahom pinaagi sa atong mga pag-ampo. Si John Wesley, o John Calvin, matod niya, the true test of faith lies in prayer. Maila kuno ang atong tinuod nga pagtuo diha sa atong mga pag-ampo. In other words, katong mga tao nga manginampuon, mauto ang mga tao nga dunay lig-on og pagtuo og pagsalig sa Ginoo. Having witnessed what happened to the fig tree, si Ginoong Jesucristo nag-challenge sa iyahang mga disipulo in verse 22. Nga kung sila dunay pagtuo sa Dios o dili magduha-duha sa ilang mga kasing-kasing, mahimo nila manduan ang bukid aron nga mubalhin kini ngadto sa dagat. Ang iyang gigamit dinhi is, you can command this mountain. Maybe he was referring to Mount of Olives. Unya, layo-layo man ang Dead Sea or mahimong ang Mediterranean Sea ang iyahang nasa hunahuna dinhi. But is this literal? Literal ba nga kung dunay mga bukid ato ning ampuan aron mapatag? No. According to William Barclay, a well-known and respected theologian, matod niya, the term moving mountains was a common Jewish expression for overcoming difficulties. Kung maghisgot kita og bukid ang ginamin sa atong Ginoong Jesucristo, mao kini mga bukid sa problema nga moabot sa atong kinabuhi nga mahimong babag aron dili nato masunod ang kabubuton sa Ginoo og mapulfill ang ihang tawag sa atong mga kinabuhi. So, base niini nga interpretation, mga kaigsunan, si Ginoong Jesucristo is stating that our greatest difficulties can be overcome by expressing our faith in true prayer. Dunay mga himamat ko nga mga Kristohanon nga daghan kay sila mga question sa ilang kinabuhi. I don't know if you are one of them. Doon ay mga tao nga nag-question sila, nga anuman nga dugay na ko nangalagad sa Ginoo, but until now, wala man ko'y gana magbasa sa Biblia. Nga nung hangtod karon dili man ko ganahan moampo. Nga nung hangtod karon wala pa man ko'y naagak nga kalag sa tiilan sa Ginoo. Nga hangtod karon wala man pa man ko magamit sa buluhaton sa Ginoo. Daghan ka sila question sa ilang una-una. But I would like to tell you, kung usa ka nga mga nagapangutana niini, kung imong i-direct kini nga pangutana ngadto sa Dios, ngano man Lord, I do believe nga i-lead ka sa Ginoo sa usa ka importante kay nga verse sa James chapter 2 sa katapusan nga bahin niya nga bersikulo. Nga miingon si James, you do not have because you do not ask God. Mo din ang problema. Wala na to madawat ang atong mga pangandoy tinguha nga magamit kita sa buluhaton sa Ginoo because we do not ask God. According to Robin Archer Torrey, sa kinika inila usab nga preacher, theologian, ingon niya these words referring to the words of James. Ingon niya these words contain the secret of the poverty and powerlessness of the average Christian, of the average minister, and of the average church.
Nganong powerless ang atong mga kinabuhi, nganong dunay mga individual Christians nga powerless ang ilang pagtuo, mga simbahan nga powerless ang pagtuo, mga alagad sa Dios nga powerless ang pagtuo. Ingon pa ni Tori, tungod kay nakulangan kita sa pagpangayo ngadto sa Dios. Kung imong i-examine mga kaigsunan, nganong ang early church, I'm referring to the church recorded in the book of Acts, nganong very powerful man ang ilahang Kristohanong kinabuhi. Nganong very powerful man ang ilahang witness nga matag-adlaw, linibo ka mga kalag ang nadalas tiilan sa Ginoo. Ang pangutana, unsa may kalahian sa simbahan kaniadto o ang simbahan karon sa atong Ginoong sa Kristo? Dili ba we serve the same God? Ang atong Ginoong sa Kristo, unsa may kalahian? If you look at Acts chapter 2 verse 42, mao ni usa sa ilang mga sekreto nganong powerful ang kinabuhi sa mga Kristohanon kaniadto. They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in the breaking of bread, and in prayers. Mga kaigsunan, the early church was a praying church. Siguro makaingon ta, dili ba nag-ampo man po ta? We have prayer meeting, we have abstinence, we have prayer and fasting. Lahi sila because they prayed continuously, dili occasionally. And they all prayed. Not just the select few, di lang pipila, di lang mga leaders, silang tanan nga membro sa simbahan. Silang tanan mag-gather aron sa pag-ampo. You imagine, kung kitang tanan, mubalik matag Wednesday, aron mag-ampo ta. Dili ba powerful kayo ang mahitabo as a result sa atong mga pag-ampo. Yun ako, usap pa lang sa akong mga nagian sa ministry, usap pa lang kasimbahan nga akong nagian, nga ang attendance sa prayer meeting is 95% to sometimes 100%. Kita dinhi siguro, ang average na to sa atong prayer meeting is naa sa mga 20%. And growing ang atong attendance. Pero katong among simbahan kaniadto 95% usahay 100%. Naibalo ba mo asa ni nga simbahan? Simbahan namo sa Maabsi. Kay required tanang estudyante disiplinahon ang dili mo attend og prayer meeting. Kung kanunay ka ang dili mo attend og prayer meeting, papaulion ka. Kay dili na mao ang kinabuhi nga para nimo na magsigig ampo. Pero I don't know kung dili disiplinahon ang mga estudyante mo atin baka po prayer meeting. Basig dili pot, no? Mga kaigsunan, it is sad. Subo nga pamalandungon, many do not take prayer as the key that will release God's power. Mao ni ang susi aron nga i-release sa Ginoo ang iyang gahom. Excuse me. I-release sa Ginoo ang iyang gahom o ang atong kinabuhi mahimong panalangin ngadto sa uban. We do not make use of this mighty instrument that God has put into our hands for us to reach the throne of God and avail His power. Naana sa atong mga kamot. Tanantag ihatagan o pribilehiyo sa Ginoo to call upon His name, to trust in the Lord. Tanan na ta nga mga anak sa Ginoo, walay gipili niini. Naana sa atong mga kamot kini nga instrumento nga atong magamit aron maabot nato ang trono sa Dios og atong ma-avail ang iyang gahom. Yes, we pray, but sometimes ang atong mga pag-ampo, very self-centered and self-focused nga mga pag-ampo. According to James chapter 4 verse 3,
Nangayo man sila, nagampo man sila, pero wala nila madawat because they ask with wrong motives that they may spend what they get on their pleasure. Wala sila'y pangunahuna, mga kaigsunan, kana bang kingdom mentality and motive. Muna usahay kulang na ito. Nga sa diyang pangayoon nato sa Ginoo, pangayoon nato kini because through this we will be empowered by God aron mahimo tang mas epektibo sa misyonhon nga buluhaton nga gihatag sa Ginoo kanato. Yes, mga kaigsunan, we can trust God to move mountains of health problems, financial problems, relational problems, social problems, daghan kayo tak mga problema. God is able to remove all these mountains of problems. Pero kinahanglan makaigsunan nga kining atong pangayoon sa Ginoo, it has something to do with His agenda in this world. There's nothing wrong asking God for His blessing, financial blessing. Gusto sa Ginoo nga panalanginan ta, pero what for? Aron atong i-hoard ang mga panalangin sa Ginoo o gamiton lang sa atong kaugalingon? Dili ta panalanginan sa Ginoo. But if you ask, Lord, if you bless me, Lord, I will support your ministry. Aron nga pinaagi sa imong blessing, mas daghan pa ang makadawat og kaluwasan. Kung ingana nga atong motibo makaigsunan, the more nga i-bless ta sa Ginoo. Doon na tayo mga mountains of health problems, Ginoo tagay kog kusog, what for? Aron magsigi taglaag-laag, mag-enjoy sa atong kinabuhi. Pero kung moingon ta, Ginoo tagay kog kusog, aron magamit ko sa imong buluhaton, Ginoo, because I will serve you, Lord. Then the Lord will love to bless you. When we pray for our social problem, Lord, tagay mig leader nga godly, leader nga dunay mga pagpanglantaw. Maunta na atong pangayon. Aron nga dunay pagtunhay sa imong buluhaton sa among komunidad. Dili nang Ginoo tagay mi ani nga leader kay kung kini ang mahimong leader, makatrabaho gyud ko diha sa City Hall, Ginoo. So very self-centered ang atong pag-ampo sa Ginoo. Usbuna ko makaigsunan, God can move mountains of problems. There's no question about that. Pero tanawa sa ang imong motibo when you ask God. Is this in line with God's kingdom agenda for you? I like usa ka kaigsuon nato dinhi makaigsunan came to me and asked for prayer. Pastor, palihog og ampo because I'm planning nga unta i-transfer ko sa Ginoo dinhi sa Tagum kay layo-layo ang iyang assignment. And we prayed for that. And the Lord granted His desire. Kaya ang iyang pangandoy, kaya kung naa ako din sa Tagum, I can help the ministry. I can support the ministry. I have all the leverage of my time, sa akong mga free time, family and ministry, pwede nang mabalansi. Ingon na unta ang atong mga pangandoy, mga kaigsunan. Because when we ask that in prayer and believe that God will do that, then ipadayag sa Ginoo ang iyang gahom pinaagi sa katubagan sa atong mga pagampo. Ikaduha, makaigsunan, mapadayag usab sa Ginoo ang iyang gahom pinaagi sa atong pagpasaylo. Pinaagi sa atong pagpasaylo. Unsay gingon ni Ginoong Kristo, when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Usa sa mga manifestations nga ang atong pagtuo buhi kini o powerful kini when we know how to forgive. When we know how to forgive. I understand the process of forgiveness may not be always easy. Ilabi na kung lalom kaayo ang sakit nga miabot sa imong kinabuhi, dili sa yon ang pag-release ni mga kaigsunan. We need the power of God to work in our lives.
Nganong importante kini? This is a way of preparing the disciples. Jesus has been warning them, as the world has persecuted me, the world will also persecute you. Gingnan niya mga disipulo. Sa lang ang paagi, aron nga mahimong mapadayag ang gahom sa Ginoo, pinagi sa inyong mga pag-ampo o pinagi sa inyong pagpasaylo. Because what you are bringing as the message to the world is the message of forgiveness, the message of love. Kinahanglan una, masinati o makinabuhi nato kana sa atong personal nga kinabuhi. Ang atong Ginoong Hesukristo nag-set og example alang kanato nga atong sundon. He forgave our trespasses through His death on the cross. That's why today we celebrate that. Hinumduman ninyo sa dihang si Ginoong Hesukristo, gi-crucify siya. Unsa iyang gisulti? Father, forgive them, for they do not know what they do. Kini mga tawhana, wala man ni sila mga pasaylo kang Ginoong Hesukristo. They are on the process of hurting Him, crucifying Him. Pero bisag wa sila mga pasaylo, mi-release o kapasayloan ang atong Ginoo ngadto kanila. Sa himuon nato ng reason, how can I forgive someone kung wala siya nangayag pasaylo? Regardless, mga kaigsunan, nangayo sila o wala, ikaw dunay katungod nga mo release ni ini. In the prayer nga gitudlo ni Ginoong Hesukristo ngadto sa iyahang mga disipulo, giklaro ni Ginoong Hesukristo nga ang atong responsibilidad dili lamang mangayo og pasaylo, but also to forgive those who wrong against us. It is possible nga daghan kanato mga kaigsunan wala makasinati sa gahom sa Dios tungod kay padayon nato nga gikuptan ang atong mga past nga mga hurts sa atong kinabuhi. Mura ni sila mga basura nga kanunay natong gihawiran, gipabilin sa atong kinabuhi. We have to throw that away. Dili nato na kuptan padayon mga kaigsunan. Kay kung ato nang padayonon sa pagtipig, it will consume us. It will consume us. It is said nga kining mga rattlesnake, sa dihang ma-corner sila, ma-upset sila, ang ilang himuon, mga kaigsunan, they will begin biting themselves. No? Sila mismo, ilang paakon ang ilang kaugalingon. That is exactly what happens when we harbor hatred and resentment towards other. We begin biting ourselves. Nagtuota nga sa dihang di natamutingog, magpabilin tang suko nila, we are harming them. Apan ang kamaturan, we are harming ourselves the most. Mga kaigsunan, kita ang mas apektado ni ini. Sa ka-wise man, nag-ingon siya, resentment is like swallowing a poison and expecting the other person to die. Mura bag na kay kaaway. Unya, miinom kag hilo, nagunahuna ka, nga pinagi sa imong pag-inom og hilo, mamatay ang imong kaaway. Dili. Tungod kay ang tinuod nga mamatay, ikaw nga nag-inom og hilo. Mga kaigsunan, dili gusto si Jesus nga ma-poison ta sa atong mga kaligutgot og iyat ang gihangyo nga mo pasaylo sa tanan nga mga nakasala kanato. We cannot pray for the advancement of God's kingdom while at the same time hindering its advancement by the spirit of unforgiveness. Tungod kay ang mensahe nga atong dalhon sa kalibutan is a message of love, is a message of forgiveness. How can we pray for the advancement of the gospel if we ourselves are denying its power by a bitter, hardened, and forgiving spirit? Dili, mga kaigsunan. I have an experience. While I was in Maabsi, sa mga
membro sa admin team, we found out nga doon na siya illicit relationship with one of the students sa Bible school. So we conducted investigation. Ako mismo nangunay o verify sa maong report. Unya, mitago naman tong babae, gitaguan, layo kayo, bukid kayo, giadto namo. No? Nagkaligid-ligid mis motor kay lisod kayo ang dalan. And then we found out nga tinuod ang maong report. So I called the person involved and told him nga he has to face the consequence of what he has done. You know, ang iyang reaction, suko kaya siya sa kuha. Affected ang iyang trabaho, discipline siya, suspended siya as a teacher, as an admin. And then, apektado iyang pamilya, kay doon na siya mga anak nga nag-eskwela. So, suko gyud siya. Grabe ang kasuko. Every time magkita mi, magsiga-siga iyang mata. So, yun ako dili pwede nga mao ni ang kanunay niyang bation tungod kay siya ang defeated. So one time, nag-ampo ko sa Ginoo, nangayo kong tabang, niya ako siyang gitawag dito sa office. Sa dihang misulod siya sa office, grabe niyang sukua, gitudlo-tudlo ko niya. Put all the blames on me. Ako lang siya gipasagdahan. Hangtod nga, mihilom siya. Unya, paghilom niya, ako siyang gidool, ako siyang gigakos, inako, I love you with the love of the Lord as my brother. And I'm here para motabang nimo, nga matubang ning imong problema. Just face it and repent of what you have done. Niya pagkatapos ako siyang gingnan, can you pray for me? Ako siyang gihangyo, mag-ampo na ako. Primero suko man kay siya, pero during that time, wala na ko'y laing nadungog nga pag-ampo ba, nga grabe yun, midulot sa akong kasing-kasing. Because his prayer was an affirmation of all the things that God is doing in and through me as I serve the Lord in that institution. Ang impact sa akong kinabuhi, sa iyang kinabuhi, sa iyang pamilya, sa mga estudyante, iyang gimension tanan sa prayer. And I also release blessing for him. So among gihimo, I look for a counselor nga motabang niya. And after years serving his disciplinary action, I wrote the Bishop of Kamakop that he will be reinstated tungod kay nakita ang bunga sa iyahang paghinulso. And because of that, mga kaigsunan, grabe, naligon pa ang among relationship. You know, sa dihang nasuko siya kaayo, nako, ang temptation nako is, nganong mo yield man ko niya? I am the president. I'm doing what is right. Pero nakita nako nga he is a brother nga kinahanglan luwason tungod kay he is poisoning himself with his hatred. Salamat sa Ginoo sa gahom, sa pagpasaylo nga nasinati niya pinagi sa grasya sa atong Ginoo. Mga kaigsunan, in conclusion, in 2 Peter 1:3, he tells us that God's divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Ang gahom sa Dios available na sa atong mga kinabuhi, aron nga kita magkinabuhi, nga matarong, magkinabuhi, nga mag-fulfill sa plano, sa Ginoo, sa iyang tawag sa atong kinabuhi. Apan kanang gahuma, mo manifest lamang if we come to God in prayer. Mag-ampo yuta kanunay. And when we pray, we have to believe ang atong pangayoon ihatag sa Ginoo tungod kay ang katubagan sa mga pag-ampo mahimong bunga sa gahom sa Dios sa atong kinabuhi that will tell people nga we are not only godly informed but we are godly even sa atong pagkinabuhi. Duha lang kabutang makaigsunan
ang gi-remind sa Ginoo kanato aron atong masinata ang iyang gahom. Pinaagi sa pag-ampo ug pinaagi sa pagpasaylo sa mga tao nga nakahatag og kasakit kanato. If you want your faith to be powerful, adunay impact sa kalibutan, allow God to display His power by being prayerful and by being forgiving. Lord, salamat sa imong pulong. Nagampo kami nga imong tabangan kami, Ginoo. Nga kini dili lamang igo nga nadungog namo. Apan mo tisok kini sa among mga kasing-kasing. Ayaw tuguti ang kaaway nga musnats ni ini nga pahinumdom, Ginoo. Ayaw tuguti ang mga kabalaka ni ining kalibutan na mutabon ni ining maong mga kamatuuran nga nagtudlo kanamo aron Ginoo mahimong dunay gahom ang among pagtuo, pagsalig nga na kanimo. Please, Lord, help us, Lord, to live following your will for us. Magkinabuhi, Ginoo, nga mosunod sa imong tawag kanamo, to be a light to the nation, to be a channel of blessing to the people, O God, who need your love and who need your forgiveness. Salamat kayo, Ginoo. Kaya kini among dawaton, among tipigan sa among mga kinabuhi. In Jesus' name. Amen. Amen.